Pagkatapos ay kumuha siya ng isang libro at tinawag ang pangalan nito, Blood-Colored Mountains and Rivers Painting, gumising ka agad. Lumaki ang libro, kumikinang ng isang nakakatakot na itim na kulay. Ngumiti ng malawak ang corpse demon at sinabi, hindi ko inakala na magiging sapat ako na swerte upang makita ang Blood-Colored Mountains in Rivers Painting of the Supreme sa aking buhay. Sa tuwing ito ay aktibo, nangangailangan ito ng 3 milyong souls. Sa pagkakataong ito, 10,000 tao mula sa buong Xinan Kingdom ang isasakripisyo. Tinakpan ni Horned Pearl Demon ang kanyang mukha sa pagkasabik, sobrang hyped ako. Sa wakas ay ginagamit ng Supreme ang Mountains and Rivers Painting bilang isang kasangkapan, pinipino ang forces bilang material upang hubugin ang pinakamalakas na kayamanan ng ating lahi sa 4 seas. Ngayon ay hindi kapani-pani walang madilim ang mga tao. Tumingin sila sa itaas na may pagkalito, bakit mayroong isang malaking blood-colored formation sa langit? Ilang cultivators ang mabilis na lumipad at sumigaw, ang aming tribulation ay hindi pa tapos. Pumunta tayo sa itaas at tingnan kung anong nangyayari. Samantala, ang Supreme Monarch ay nasa rurok ng pagkasabik. Di magtatagal, ang blood-colored mountains and rivers painting ay pipino ang buong 4SA City sa isang world-class artifact. Ito rin ang simula ng pagkasira ng mundo. Nang matapos siyang magsalita, lumitaw ang mga pillars of blood red light sa langit. Ang mga cultivators na lumilipad sa itaas ay napapaligiran din ng kapangyarihang iyon. Mabilis na hinayla ang kanilang mga souls palabas ng Xinan Kingdom's arena ng blood-colored mountains and rivers painted. Ang mga sundalo na nakatayo sa ibaba ay naapektuhan din. Maging sa loob ng Prime Minister's residence kung saan sila ay nagpapakasasa sa kalibugan, hindi sila nakaligtas. Sumigaw ang Prime Minister at ang kanyang asawa habang sinipsip ang kanilang mga souls. Lahat ng souls ay lumipad sa isang direksyon. Lahat sila ay nagtipon patungo sa blood-colored mountains and rivers painting. Ang matandang lalaki na nakatayo sa loob ng tavern ay tumingin sa labas at nagtaka, bakit lahat ng nasa labas ay nakatayo pa rin? Patay na ba sila? Si Wuan na nakatayo sa likod niya ay nagsimulang magpaliwanag, hindi sila patay. Ang kanilang mga souls ay hinugot ng formation sa langit. Ang formation na iyon ay nangangailangan ng mga souls, ibig sabihin ang kanilang mga souls. Kung makakabalik sila sa kanilang mga katawan, makakagising sila. Sa tabi niya, ipinaliwanag din ni Fea, matapos makuha ng formation ang sapat na 3 milyong souls at maging ginto, ang buong 4 City ay pipino. Hindi ko alam kung anong plano ng Supreme Monarch ngunit sa panahon ng refinement, lahat ng buhay na souls ay masisira. Natatakot ako na ito rin ang simula ng pagkasira ng mundo. Tiningnan ang nakapanlulumong tanawin sa labas, hindi naiwasang sumigaw ng matandang lalaki, anong gagawin natin ngayon? Mawawala ang 4 seas, magiging tubig ang Xinan Kingdom. Lumingon siya sa grupong iniwan ni Yipyang at sinabing, Seniors, pakiusap, kumilos kayo. Gayunpaman, tinanggihan ang kanyang kahilingan. Hindi namin. Kaya, si Tang, na tahimik hanggang ngayon, ay sa wakas nagsalita, hindi tayo pwedeng umalis sa lugar ng tavern. Kung kaya lang, kaming 4 ay magsasama at lalaban sa Supreme Monarch. Ibinaba ni Fungal ang kanyang ulo at nagtanong, kung ganoon, sino ang magliligtas sa Ziyuan Kingdom? Sino ang magliligtas sa atin? Nagtaka rin si Miss Lai, uupo lang ba tayo rito at maghihintay ng kamatayan? Wuan, ay nakapag-kumpirma lang, ipaghihiganti tayo ng boss. Idinagdag ni Along, oo, sa ngayon, umaasa lang ako na hindi magiging padalos-dalos ang mga disciples ng boss at hinding-hindi iiwan ang Wuji Sex Mountain Gate. Ngunit walang kabuluhan ang kanilang mga pag-asa, dahil ilang figure na ang lumabas mula sa Wuji Sect. Ang blood-colored mountains and rivers painting ay nagliliyab sa langit. Sumigaw si Mogzang pabalik sa iba, bumalik kayo agad. Ang ganitong uri ng malaking krisis ay dapat nahawakan namin, ang mga direct disciples. Ang buong mundo ay napakadelikado ngayon. Gayunpaman, sumagot ang mga tao sa likod, hindi. Kami, ang Wuji Sect, ay dapat sumulong at umatras ng magkasama. Kayo, dalawang magkapatid, ay laging mahiyain. Tutulungan namin kayong lutasin ang krisis na ito. Sa malayo, ang mga cultivators na sobra ang pagpapahalaga sa kanilang lakas ay sinisipsip din.
Ilang disciples ni Yipyangshan ay naapektuhan din. Nanginginig si Ma Guanyang at umiyak, "Big sister, takot ako." Pinigilan ni Ma Guang ang sakit at pinakalma siya, "Kahit takot tayo, kailangan nating protektahan ang Forest City at ang tavern para sa ating master." Bigla, may nagsalita, "Kayo ba ay mga disciples ni Yipyangshan?" Lumingon siya, nagulat at suminghal, Lumitaw ang Horn Demon Witch sa likod nila, matindi at iba pa, sinasabing, "Seryoso ba kayong iniisip na may iligtas nyo ang mundo?" Ikanros niya ang kanyang mga braso, mayabang na idinagdag, "Ang mga disciples ni Yipyangshan ay hindi maayos na tinuruan, kaya hayaan ninyong ako ang magturo." Si Ma Guanyang, na may mainit na ulo, ay nagalit at naghagis ng isang talisman, sumisigaw, "Old hag, titingnan natin kung sino ang nagtuturo sa sino." Agad niyang ipinatawag ang kanyang Shikigami Taigu, isang uri ng nilalang ang lumabas. Inayos niyang ang kanyang layunin. Inutusan ni Ma Guanyang, "Gamitin mo ang iyong pinakamabilis na bilis at harapin mo agad ang matandang babae na iyon." Binuksan ni Taigu ang bibig nito, nag-charge ng enerhiya at pinasiglan niya ang sarili. Pagkatapos, haharapin namin ang blood color formation sa isang iglap. Ang pana ni Ma Guanyang at si Taigu ay nakatuon sa Horned Demon Witch. Boom! Isang malaking pagsabog ang naganap, winasak ang lahat. Tuwang-tuwa na sumigaw si Mu Guanyang, "Got her!" Ngunit napansin ni Mu Guanyang na may mali. Hindi. Mula sa loob ng puting usok, buong-buo ang Horned Demon Witch. Naglalabas ng tunog na parang ibon, ang mga disciples ni Yipyangshan ay ganoon lang. Casual siyang hamampas, umatake at nginisihan, karapat-dapat lang na maging fuel para sa Mountains and Rivers chart. Ang mga Papaya Sisters ay tinamaan at sumigaw sa sakit. Pagkatapos ay sinipsip ang kanilang mga spirits ng Blood Color Mountains and Rivers chart. Sa panig ni Namuan Dong, lumikha siya ng isang barrier para kay Luing at nagtanong, "Mas maayos ka ba?" Ang law of the formation sa langit ay lumalakas. "Halos nasa limitasyon na ako." Nakatayo sa likod niya, kumanta si Luing at sumagot, "Kailangan pa ng kaunting oras." Ito ang una kong pagkakataon na gumamit ng intermediate style of piercing void art. Ngunit nang tumingin sa malalayong demon, napagtanto ni Namuan Dong, "Oh no. Nakita tayo." Gumawa ang zombie demon ng isang whirlwind ball at sumigaw, "Dai, Yu Wuji Se, expletive." Noon, lumingon si Luing, nagngingit-ngit ang kanyang ngipin, "Complete." Pagkatapos ay, naglunsad siya ng atake sa demon, intermediate style of piercing void art. Sumagot ang zombie demon ng walang malinaw na emosyon, umatake pabalik ng mabilis. Tinalo ng sinag ng golden light ang whirlwind na iyon. Sa ibaba, isang mamamayan ang sumigaw, nanunood, "Awesome." Sa wakas, may gumagawa na tungkol sa Mountains and Rivers chart. Gayunpaman, nang tumama ang piercing void art, casual itong nahuli ng Supreme Ruler. Pagkatapos ay dinurog niya ito sa isang kamay. Hindi makapaniwala si Luing, sumisigaw, "Paano ito nangyari?" Mabilis na sinipsip ang soul ni na Luing at Namuan Dong kasama ang boses ng Supreme Ruler. Ang mga disciples ni Yipyangshan ay nakapasok na sa Mountains and Rivers chart. Tiningnan ang nakakasilaw na golden light, masaya siyang naisip. Ang completion rate ng blood-colored Mountains and Rivers formation ay 75. Sa tavern, malungkot na umiyak ang matandang lalaki, malapit nang matapos ang painting na iyon. Si Fan Hao din, "May magliligtas ba sa atin?" May maitim na mukha si Woan ngayon at sinabi, "Ang malakas ay nagpapakamatay." Ang Yuan Kingdom ay tumatakbo sa lahat ng dako. Sa huli, sila ay sinisipsip pabalik. Nagpatuloy si Along, "Brother," sa mga mata ng Supreme Ruler, ang mga cultivators ng mundo ay pawang mga pawns. Ang Supreme Ruler ngayon ay tumingin sa ibaba at nagsabi ng isang pangungusap, "Ang mga nagpapanggap na boneheads na ito sa panig ng Wuji sect." Isang malinaw na boses ang umalangaw, lahat mabilis na umiwas. Kinokontrol ni Yipyangzen ang isang robot, sinasabing, "Malapit na akong umalis." Pinigilan siya ng isa pang junior sister, second senior sister. Ito ay isang puppet construction lamang na ibinigay sa iyo ng master para maghukay ng lupa. Ang paglabas ay paghahanap ng kamatayan. Ang butler bird na nakadapo sa ulo ng robot ay pinayuhan din, "Locking Namseo, mas malakas sila sa iyo ngayon." Ang kanilang mga souls ay nasipsip.
Huwag nang magsakripisyo ng walang kabuluhan. Ngunit napakatigas ng ulo ni Yi Piangzhen, Bird Sr., sinabi mo rin na kapag nakumpleto ang Blood Color Mountains and Rivers chart, ang nasipsip na sister ay kakalat at mamamatay. Nakaupo sa loob at kinokontrol ang robot, lubos siyang determinado, kailangan kong pigilan ang Blood Color Mountains and Rivers chart na makumplito. Hinding-hindi ko hahayaan na mamatay sila. Pagkatapos ay tumalon ng mataas ang robot. Sumigaw ang butler bird sa takot, hurry back. Nagtaka ang isang junior sister, second senior sister ay laging ang pinakamabait sa sect, bakit siya kumikilos na parang baliw ngayon? Palaging pinahahalagahan ng second senior sister ang pangangailangan ng bawat isa at wala siyang anumang fighting skills. Anong gusto niyang gawin? Sa matataas na langit, lumitaw ang imahe ng blood-colored mountain and river map, sinusundan ng Supreme Monarch na nakaupo sa loob. Kinokontrol ng robot si Yi Piangzhen, kinakalkula. Ang pangunahing target ay ang buto na iyon. Sumugod siya na may isang layunin upang sirain ito. Kung masisira niya ito, may iligtas ang mga junior sisters. Ang master at mga senior sisters ay hindi na malulungkot. At lahat ay makakabalik sa isang mapayapa at masayang buhay. Hinding-hindi kayo pwedeng mamatay. Tiningnan ang pulang pinjutan sa loob ng robot, mas determinado siya kaysa dati. Kaunti na lang. Kailangan ko pang lumapit. Ang Mecha Master Crafted ay napakatibay. Kayang-kaya kong tumagos. Kasabay nito, isang kawan ng mga succubus shadow guards ang lumipad upang harangan ang kanyang daan, sinasabing, ipinagbabawal sa mga mortals ang pumasok sa Supreme Realm. Pagkatapos ay naglunsad sila ng barrage ng mga atake kay Yi Piangzhen. Habang papalapit siya sa Supreme Monarch, paulit-ulit niyang pinasigla ang sarili, hang in there. Kayang-kaya ng Master's Mecha ang firepower. Harapan kay Yi Piangz, hindi niya maiwasang magtaka, tao, bakit mo ginagawa ito? Sa loob ng robot, lumuha siya, determinado na mamatay kasama ang kaaway. Sa kaisipang iyon, junior sisters, kailangan ninyong bumalik sa akin. Bumalik sa nakalipas, kalahating taon na ang nakakaraan, nakaupo sa bubong, nag-uusap ang master at disciple na sina Yi Piang at Yi Piangzhen. Anong gusto mo? Tanong ni Yi Piang. Ang number 1 babysitter na nag-aalaga sa lahat sa Boundless Sect ay malapit ng simulan ng kanyang bagong karera, pakikipaglaban. Sumagot si Yi Piangzhen, wala akong gusto. Hindi ako interesado sa paglilinang. Gusto ko lang mag-alaga ng tao. Tumingin sa ibaba, isinalaysay ni Yi Piangzhen ang kanyang malungkot na nakaraan, ako ay isang ulila. Nakatira ako kasama ang lahat mula pa noong bata pa ako. Ang eldest senior sister ay ginagamit ang kanyang espada para protektahan ang lahat. Ginagamit ko ang aking sariling paraan para protektahan ang lahat. Matapos ang lahat, nagtapos siya sa isang pangungusap, ang pag-aalaga ng mabuti sa buhay ng lahat. Si Yi Piang, na matagal nang nagmamasid sa kanya, ay nagsabi, nakita kitang kamakailan ay abala sa paghuhukay, pag-aayos ng sect. Bibigyan kita ng isang construction mecha na gawa ng iyong master. Kaya nitong gumawa ng maraming mabibigat na trabaho. Hawak ang maliit na klinong robot sa kanyang mga kamay, masaya siyang nagpasalamat sa kanyang master, gusto ko talaga ito. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, narinig ko na wala ka man lang pangalan. Tawagin mo na lang ang sarili mo na Yi Piangzhen na nangangahulugang treasure. Lumingon sa kanya, sumigaw si Yi Piang, Master. Balik sa kasalukuyan, lubos siyang matatag sa kanyang desisyon, salamat, Master. Masaya ako na itinuturing din akong treasure. Ngayon, kailangan kong protektahan ang lahat. Mabilis niyang kinontrol ang robot sa harap ng Supreme Monarch. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang pulang pinjutan. Ngunit pagkatapos noon, lumitaw si Yi Piang sa tabi niya. Lumingon si Yi Piangzhen sa pagtataka at nagtanong, Master, bakit ka narito? Kalmado siyang sumagot, paano ko ituturo sa iyo ang pagpapakamatay? Tumingin sa harap, ipinaliwanag niya sa kanya, ang keyboard na ito ang paraan ng pagtawag ng iyong master ng mga bagay. Itinulak ang lever pasulong, ngayon ay oras na para magpakitang gilas si Yi.